Happy New Year mga kapadyak at welcome sa aking unang bike ride ng 2026. Tara, samahan nyo ako at mag-bike tayo papunta sa Vermosa. Pag unang bike ride ng 2026 na ba lahat sa inyo? Malamang marami sa inyo ang nakapag-bisikleta na sa unang linggo pa lamang ng 2026. Ako huling nakapag-bisikleta pa noong kalagitnaan ng November 2025. Napakarami kasing mga ganap sa ating buhay na kinailangan kong asikasuin, kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-bisikleta. In fact, in a long time, ngayon lang ulit ako nakapag-post ng isang bike vlog dito sa YouTube channel na ito Sa sobrang dami ng mga pangyayari sa aking buhay, wala na akong oras para mag-edit at mag-post ng mga bike rides na aking nire-record. Sa katunayan, ang mga pinopost ko na lang sa social media nitong mga nakalipas na buwan ay mga reels, stories at pictures ng aking mga bike rides. Pero dahil kalagitnaan na ng second week ng January, medyo pressured tayo na magkaroon na ng unang bike ride ng 2026. Kaya naman sa kabila ng masamang panahon tulad ng tropical depression nagsuot lang tayo ng kapote at ipinagpatuloy ang unang bike ride na ito papunta sa Vermosa. Sa bike ride na ito, dito tayo sa loob ng Sita Italia dumaan, Tatahakin natin ang loob ng subdivision na ito para makarating tayo sa Buhay na Tubig Road. Tapos tatahakin natin yun para makapasok tayo sa loob ng Bahayang Pag-asa, and then para makalusok naman tayo sa Pasong Buhaya Road. Ang labas noon dito na sa may Daang Hari, and then eventually sa Vermosa. Medyo nakakailang nga lang magbisikleta dito sa loob ng Sita Italia in recent years. Paano ba naman kasi may mga bahagi ng kalsada na may mabababaw na hukay gawa ng hindi magandang road reblocking na isinagawa ng water utility pagkatapos nilang maghukay. Hindi rin nila nalagyan ng tamang warning signs at mga harang itong mga hukay na ito, kaya naman hindi mo mapapansin na may mga hukay pala doon, lalo na sa gabi. Hindi ko na lang nakuha ng video pero dito yan banda sa approaching ng Sita Italia Clubhouse. Kaya naman pag magbibisikleta kayo dito sa loob ng Sita Italia sa gabi, iba yung pag-iingat ang kailangan nyong gawin para hindi kayo mahulog dun sa hukay at maaksidente at magkaroon ng anumang injuries. Okay, andito na tayo sa bahagi ng Buhay na Tubig Road dito sa lungsod ng Imus, Cavite. Pansin nyo na medyo lumakas yung ulan sa bahagi ito ng bike ride. Pero okay lang yan dahil nakasuot naman tayo ng kapote at inubad ko yung aking eye protection para mas makakita tayo ng maigi sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Medyo maluwag din ang traffic dito sa kalsadang ito ngayon, kaya okay magbisikleta. Yun nga lang, medyo hindi even yung lapad ng mga lanes dito sa kahabaan ng Buhay na Tubig Road. May mga bahagi gaya nitong nakikita nyo na nagiging 4 lanes, pero doon banda sa may Bahayang Pag-asa may mga bahagi na nagiging 2 lanes, kaya medyo mahirap i-navigate at magpalipat-lipat ng lane kapag sumisikip yung kalsada. Doon pati banda sa may Bahayang Pag-asa may mga mas maraming mga sasakyan, kaya medyo mahirap makipagsiksikan at sapalaran, kaya iba yung pag-iingat ang kailangan yung gawin pag kayo dadaan sa kalsadang ito. Okay, hindi ko na ipinakita yung pagdaan natin sa
kahabaan ng Pasong Buhayang Road. Kaya dito na agad tayo sa kahabaan ng Daang Hari. Itong Daang Hari, itong mga nakalipas na taon, maraming mga activities din, no? Kasi may mga hinuhukay dito yung Maynilad Water Utility, lalo na dito sa may Center Island. Kaya may mga bahagi ng kalsada na okupado ng mga heavy equipment at ng mga pagbuhay. Kaya sumisikip yung mga lanes lalo na dito sa gitna at saka sa inner lane. Karamihan ng mga sasakyan nandito na sa may middle at outer lane dumadaan. Kaya medyo ingat din pagdadaan kayo dito dahil mabibilis ang takbo ng mga sasakyan at marami ding mga truck at malalaking mga sasakyan na dumadaan sa bahaging ito. Okay, nandito na rin tayo sa loob ng Vermosa sa wakas. Medyo tumila na rin yung ulan sa bahagi ito ng ating bike ride, kaya medyo mas okay na ang ating pagbibisikleta. Magpapahinga lang tayo dito sa lugar na ito para magtanggal ng kapote at magmerienda, tapos itutuloy na rin natin yung bike ride natin. Okay, let's continue with our bike ride dito sa loob ng Vermosa. Medyo chill lang muna tayo pagkat tinatahak natin itong bahagi ng kalsada sa palibot ng Vermosa Sports Hub at Vermosa Athletic Oval. Itong bahagi ito ng Vermosa puntahan talaga ng mga atleta na gustong mag-training. Pwede kang mag-subscribe o maging miyembro ng Athletes Village para makapag-stay ka sa loob ng kanilang mga accommodations habang nagte-training for a wide variety of sports, no? Pwede kang mag-training dito para sa swimming, triathlon, cycling, soccer, rugby, football, at iba pang klase ng mga sporting activities. Pwede ka rin maging member ng Sante Gym kung gusto mong mag-workout lang at magpalaki ng katawan or maging physically fit. Pwede ka rin dito magtatakbo lang in the afternoon or in the early morning kung gusto mong magkaroon ng cardiovascular health at magkaroon ng mababang blood pressure. In fact, itong mga nakalipas na buwan, marami tayong jogging activities dito sa Vermosa. November, 4 na beses ako tumakbo dito at na-record ko yung pinakamalayong distance na natakbo ko, isang 11 kilometers. Hopefully, ngayong 2026, magkaroon pa ako ng maraming jogging activities dito sa loob ng Vermosa at ma-exceed ko pa yung distance record ko na natakbo noong 2025. Also last month, sinimulan ko dalhin dito sa Vermosa yung aking pamangkin para magbisikleta. Simula kasi nung tinuruan ko siya magbisikleta, hindi pa siya nakakapag-bike sa labas ng aming village. Kaya dinala ko siya dito sa Vermosa para ma-experience niya yung malalapad na sidewalks at mga uphills at downhills para paglaki niya, masamahan din niya ako mag-bisikleta eventually. Tayo sa kahabaan ng Vermosa Boulevard. May total length ang kalsada na ito na 4 kilometers from end to end mula dun sa kanto ng Daang Hari hanggang doon sa pinaka nito malapit na sa Salawag. Mahilig ang mga cyclist na mag time trial dito sa kahabaan na ito pagkat maraming mga uphills at downhills na challenges. Nakaka several laps sila dito ng pagta-time trial in preparation sa mga cycling race at mga triathlon events na ginaganap dito din sa loob ng Vermosa or elsewhere. At this point, nandito na tayo sa tapat ng The Courtyards, no? Isa sa mga luxury developments dito sa loob ng Vermosa.
Dasmariñas. It comprises 4 barangays, yung Anabu 1G, Pasong Buhaya 1 at Pasong Buhaya 2 dito sa Imus, at saka yung barangay Salawag dito naman sa Dasmariñas. Sa bahaging ito ng Vermosa Boulevard, paglampas ng The Courtyards, nagsisimula na yung tuloy-tuloy na pag-aahon ng kalsada hanggang sa dulo nito, no? This is an elevation gain of 2%. Dahil kung magsisimula ka doon sa kanto ng Daang Hari na may elevation na 90 meters, pagdating mo doon sa dulo ng Vermosa Boulevard sa may Salawag, that's already an elevation of 120 meters. So, malaking elevation gain yun kapag pinadyak mo yung buong kahabaan ng Vermosa Boulevard. Nung nagsisimula pa lang tayo magbisikleta dito sa Vermosa around 2021, medyo hinihingal pa tayo sa pagbabike sa kahabaan ng Vermosa Boulevard, no? Meron pa nga mga time na nagpapahinga tayo bago umahon para lang we could catch our breath and prepare ourselves doon sa matinding ahon. Pero yung mga time trials, mga pagpapadyak itong mga nakalipas na taon, talaga nakatulong sa atin para makabuo ng endurance at saka strength. Kaya naman ngayon pag magbabike ako sa loob ng Vermosa, nakokompleto ko na yung buong kahabaan ng Vermosa Boulevard nang walang anumang klase ng pahinga. In fact, pag nagbabike ako ngayon sa loob ng Vermosa, sinasama ko na rin sa buong loop yung iba pang mga kalsada ng Vermosa gaya ng Champions Loop, yung Olympic Drive, Marathon Drive, pati yung Promenade Avenue. Yung tinatawag ko na full Vermosa, kumbaga. At this point, nandito na tayo sa dulo ng Vermosa Boulevard sa Salawag Dasmariñas side ng Vermosa Development. Itong bahaging ito usual na pahingahan ng mga siklista pagkatapos lang ahunin yung Vermosa Boulevard. Tapos kung gusto nilang bumalik doon sa Daang Hari, iikot sila doon sa may rotonda sa Promenade Avenue bago bumalik dito sa Vermosa Boulevard. Okay, naikot na natin yung rotonda doon sa Promenade Avenue gate ng Vermosa. Kaya pabalik na tayo dito sa Vermosa Boulevard at sa Daang Hari. For the meantime, enjoy nyo muna itong ASMR ng buong downhill ride ko dito sa Vermosa Boulevard, no?
tayo sa Ayala Vermosa Greenway o yung tinatawag ko na Vermosa Riverside Park. Itong park na ito dinadaluyan itong tributary ng Imus River na dumadaloy mula doon sa Salawag pababa dito sa may Pasong Buhaya hanggang doon sa may buhay na tubig sa likod ng Barcelona Village kung saan sila nagtatakbo ng Imus River. Paboritong tambayan ko itong lugar na ito dito sa Vermosa pagkatapos mag-loop doon sa Vermosa Boulevard kasi napaka-presko, napaka-aliwalas at napaka-tahimik ng lugar. Nagdadala lang ako dito ng folding chair madalas para upo po doon sa may damuhan at magmuni-muni, mag-meditate, mag-appreciate lang ng kagandahan ng kalikasan. Naging pamoso na rin itong lugar na to para sa mga magjojowa pagkat yung mga estudyante na magjojowa galing sa kanilang mga schools dito nagtatambayan pagkatapos ng kanilang klase. Kapag weekend, makikita mo din dito yung mga families na nag-gather, may dalang mga sariling upuan nila at mga snacks. Parang naging picnic area na rin ng mga pamilya na nagpupunta dito sa Vermosa. Okay, at this point palabas na tayo ng Vermosa along Olympic Drive. Gusto ko kasi makarating sa bahay namin before mag 7 PM which is our usual dinner time. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Matikabo at napakasayang unang bike ride ng 2026. Sana ay marami kayong natutunan mula sa mga pinagsasasabi ko at mga kinuwento ko dito sa 26-minute na vlog na ito. Muli salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to like this video and hit the notification bell para makakuha kayo ng mga updates kung kailan yung mga susunod kong videos. Huwag din kakaligtaan na mag-subscribe at mag-follow sa aking mga social media accounts sa Facebook, Instagram, at Threads, at Pinoy Cyclist. Meron tayong mga reels, stories, at mga photos dyan ng ating mga bike rides at iba pang mga cycling issues na usually kinokomenta natin. So sana ay huwag kayong mahiya na i-like at i-follow ang ating mga social media account. For the meantime, sundan nyo yung aking tataaking daan pauwi sa amin. Hindi ko na ipapakita yung kabuuan, no? Pero gusto ko na ipakita sa inyo kung gaano ka-hectic at gaano ka-traffic dito sa Daang Hari at sa Molino Road pauwi sa amin sa Bacoor dito sa Cavite.